Hello guys! Welcome po dito sa Salem, Massachusetts. Andito po tayo ngayon sa isang lugar na sobrang makasaysayan at maraming kwento, ang Gallows Hill. Kilala ito dahil sa koneksyon ito sa isa sa pinakakontrobersyal at malulungkot na pangyayari sa kasaysayan ng Amerika, ang Salem Witch Trials noong taong 1692. Sa paniniwala ng mga tao noon, dito raw sa Gallows Hill, isinasagawa ang mga pampublikong bitayan ng mga taong inaakusahan bilang mangkukulam. Pero ayon sa mga modernong pag-aaral ng kasaysayan, mas malamang na ang aktwal na pinangyarihan ng ilang pagbitay ay sa isang lugar na malapit lang dito na tinatawag na Proctor's Ledge. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon, ang burol ng gallows pa rin ang naging simbolo at mas kilalang pangalan na kaugnay ng mga pagbitay na yun. Pero bakit nga ba dito o sa ganitong lugar isinasagawa ang mga bitay noon? Una, pampublikong babala. Noong panahon ng mga Puritan, ang batas at relihiyon ay sobrang higpit. Ang parusa ay hindi lang basta kaparusahan, kundi isang paraan para ipakita sa buong komunidad kung ano ang mangyayari kapag ikaw ay lumabag sa batas. Kaya ang bitayan ay inilalagay sa lugar na mataas at kitang-kita ng lahat para magsilbing matinding paalala. Pangalawa, kontrol sa lipunan. Sa pamamagitan ng pampublikong pagbitay, napapanatili ng mga otoridad noon ang takot at pagsunod ng mga tao, lalo na noong panahon na matinding panik tungkol sa pangkukulam, mabilis maimpluwensyahan ang isip ng komunidad. Pangatlo, simbolismo ng hustisya noon. Para sa kanila, ang ganitong paraan ay tinuturing na katarungan. Kahit sa pananaw natin ngayon ay malinaw na marami sa mga akusasyon ay base sa takot, haka-haka at maling paratang. Ang lugar na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang hustisya, ebidensya at tamang pag-iisip bago humusga.